ilang milyong Pilipino ang nagtutulong-tulong, nagko-contribute dyan. Ginawa nilang katatawanan yung pagnanakaw, yung paglustay. Lahat po tayo, mga kapatid, magbabayad po tayo ng taxes. Pangulo ng Pilipinas. Philippine Province of China. Pinaganda ko ang Davao. Look at Davao now. Tayong lahat ay Pilipino. 非常出席习近平 Pilipino sa diwa. I already asked a person to take revenge. Shoot siya sa balde. So, kailangan particular ang description. Shoot siya sa balde. Ang usapan natin ngayon sa Pinas. Mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Shoot siya sa balde. Sa manlulupig, I'm from Ateneo Law School. Shoot siya sa balde. hindi tayo pasisihin. Shoot siya sa balde. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Ayoko na sanang gawa ng episode itong testimony nito si Gina Acosta. Ito yung SDO, yung Special Disbursement Officer ng opisina nitong si Vice President. Kaya lang, nakakatawa pag-usapan. Sorry. Hindi ko matiis talaga na hindi ako sa believe din ako sa sa galing nitong abogado na si Ligutan, na kasi Bisaya din ito si Ligutan. Marunong ito ng Waray, marunong ito ng Cebuano. So itong mga pangalan na ginamit doon sa acknowledgement receipt, meron talaga mga Bisayan term dito, mga salitang Bisaya na ginamit, no? Yung iba naman common na kahit yung mga Tagalog, kahit yung hindi mga Bisaya maintindihan. Pero may mga rito talaga, may mga salitang hindi maganda ang meaning pagka talagang bibigkasin ng isang Bisaya. Marami naman dito na naintindihan ng mga Tagalog. Anyway, ang sinasabi ko nga, believe ako rito kay Attorney Ligutan na hindi siya natatawa. Yung pinipigil niya, or siguro talagang nakakondisyon yung mind niya na ito ay isang seryosong proseso na hindi siya dapat matawa. Na kahit nakakatawa, yung mga nakasulat dito sa acknowledgement receipts, hindi siya natawa. Ganun na rin itong witness na si Gina Acosta, na siguro dahil may kasamang nervyos, hindi niya kayang tumawa or hindi niya afford tumawa dito. Dahil delikado siya rito sa totoo lang. Itong ginagawa niyang pagtatakip at yung kanyang mga standard na sagot, sa totoo lang, bandang huli, pagsisisihan din ito ni Gina Acosta. Although, hindi mo rin siguro masisisi yung tao dahil sa sobrang takot niya kay Sara Duterte. Alam niya naman kung paano magalit itong si Sara Duterte. Siguro, isa yan sa mga dahilan kung kaya itong ginagawa niyang pag-testify, sunod-sunuran lang siya doon sa mga sinasabi sa kanya or yung instruction sa kanya, yung turo sa kanya, kung ano lang ang isasagot niya. So, ganito na nga ang nangyari. Lahat ng mga sagot niya ay standard. Para siyang nagdadasal. Parang prayers yung kanya mga pinagsasasagot. Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po ako nag-rely po, Your Honor, sa kanya kasi meron po siyang Office Order, Your Honor, na siyang Security Officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operational activities, Your Honor. Amen. Paulit-ulit, tsaka talagang iisang linya at iisa yung meaning, iisa yung mga pinagsasasabi niya. Kung naiiba man ng konti, yung direction ganun pa rin, yung pa rin ang pinututunguhan. Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po ako nag-rely po, Your Honor, sa kanya kasi meron po siyang Office Order, Your Honor, na siyang Security Officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operational activities, Your Honor. Amen. Ipinagdidiinan niya palagi na ginawa niya lang yung trabaho niya, na instruction sa kanya, at nagtiwala siya dito kay Colonel Chica dahil siya yung inassign ni VP Sara, siya yung commander ng security, siya ang nakakaalam sa ground, siya ang nag-i-implement, etc., etc. Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po ako nag-rely po, Your Honor, sa kanya kasi meron po siyang Office Order, Your Honor, na siyang Security Officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operational activities, Your Honor. Amen.
So yun yung standard na sagot niya. Kahit na anong gawing pilipit ni Attorney Ligutan, pati na rin yung mga questions ng mga senator judges. Talagang iisa ang sagot niya. Colonel Chica, Your Honor, na itinalaga ko ni Vice President, Your Honor. Kaya ako nag-rely po, Your Honor, sa kanya. Kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siyang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential official activities, Your Honor. Amen. Natawa nga si Senator Tito Soto at sinabi niyang ayoko nang marinig yung sagot na template. Talagang naka-template yung mga sagot niya. Kahit na anong pilipit nitong mga senator judges, kahit na anong direksyon ng tanong, kasama na rito sila Senator Risa Ontiveros, wala silang nakuhang sagot na matino. Colonel Chica, Your Honor, na itinalaga ko ni Vice President, Your Honor. Kaya ako nag-rely po, Your Honor, sa kanya. Kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siyang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential official activities, Your Honor. Amen. Although, ang kagandahan naman dito, kinonfirm niya rin naman na yung pag-withdraw ng pera, yung pagbigay ng pera kay Colonel La Chica, lahat yan instruction ni Sara Duterte. So doon lang, or doon pa lang, solve na. Solve na ang kaso ng prosecution. Yun naman ang pinaka-importante. Kaya nga sinasabi ko, sa totoo lang, hindi naman talaga nilaglag nitong si Gina Acosta, ang kanyang boss na si BP Sara. Talaga lang, wala siyang pwedeng maisagot. Dahil nakadokumento. Hindi niya pwedeng itanggi yung pagbibigay niya ng pera kay Colonel La Chica dahil hindi niya maitatanggi na siya ang nag-withdraw ng pera galing sa bangko, siya ang nagbigay ng pera kay Colonel La Chica. Dahil yun lang talaga ang katotohanan na pwede niyang aminin dahil may dokumento. So doon pa lang, sinasabi ko nga, solved na ang kaso ng prosecution. Pero hindi nga totoo na idilaglag ni Acosta itong si BP Sara dahil pagdating doon sa ibang tanong, doon naka-template na. Ang inamin niya lang dito ay yung totoong pag-withdraw niya ng pera sa bangko at lahat ng amount na winidraw niya ay ibinigay niya kay Colonel La Chica. So hanggang doon lang yung inaamin niya dahil nga yun ay hindi niya pwedeng itanggi. Ngayon, pagdating sa ibang tanong, yun paulit-ulit na yung mga sagot niya. Para siya nagdadasal. So, although hindi na siya nag-deviate doon sa mga turo sa kanya na kung paano niya sasagutin yung mga tanong, standard na nga, template na nga, sabi nga ni Senator Tito Soto, nakuha naman ng prosecution yung mga dapat nilang malaman dito kay Gina Acosta. Pero ang sinasabi ko nga rito, yung mga unusual names, believe din ako kay Gina Acosta, hindi siya natatawa. Pati itong si Attorney Ligutan, isipin nyo, yung mga nakasulat doon sa acknowledgement receipts, merong Antonio Pagong, merong Timon Andrew Pusa, merong Suniso P. Belat, na sa totoo lang, ito sa Bisaya, bilat ito. Hindi lang tama ang spelling kung Tagalog ang ganito ang spelling nung pagsusulat dahil ang nagsulat nito ay Bisaya. Pero ang pinatutungkalan nito bilat. Anyway, hindi lang 'yan. Meron pang mga pangalang Antonio Pagong. Merong Don Piang. Ang Piang, ang ibig sabihin naman niya, kung pareho lang sa Waray at Cebuano, ang Piang ay Pilay. Ang iba pa, of course, yung alam na natin, meron ditong yung mga nakaraang pang pangalan na lumabas na, yung mga Mary Grace Piatos, J. Camote, Miggy Mango, at iba't ibang mga kakatuwang pangalan. Ngayon, dito sa ginawa nilang acknowledgement receipts na nakakatawa, damang-dama naman natin dito kung paano nila tinarantado ang gobyerno. Paano nila tinarantado ang pera ng taong bayan. Pinaglalaruan nila
Ginawa nilang katawa-tawa. Sigurado ko, itong gumagawa ng acknowledgement receipts na to, nung mga panahon na ginagawa ito, nagtatawanan pa sila. Tuwang-tuwa sila doon sa ginagawa nilang kalokohan, tuwang-tuwa sila sa ginagawa nilang katarantaduhan, na ang pinagtatawanan nila, pera ng taong bayan na nilulustay. Yan lang po ang hindi nakakatuwa dito at hindi nakakatawa. Ginawa nilang katatawanan yung pagnanakaw. Ginawa nilang katatawanan yung paglustay sa pera ng taong bayan na pinaghirapan ng mamamayang Pilipino. Lahat po tayo, pati yung mga walang trabaho na bumibili ng mga produkto, pagkain sa palengke, sa tindahan, meron po yung kasamang taxes. Kaya lahat po tayo, mga kapatid, mga kababayan, whether employed kayo o hindi, nagbabayad po tayo. Kahit na yung mga maliliit na produkto na binabayaran ninyo, meron pong kasamang tax yan. Na iniipon, na pupunta sa kaban ng bayan, at ilang milyong Pilipino ang nagtutulong-tulong, nagko-contribute dyan, para lustayin lang ng ganito. Para pagtawanan lang ng mga taong gumagawa ng mga resibong ganito. Ginawa nilang katawa-tawa ang pagnanakaw. Yan po ang masaklap dito. Kahit na po tayo ay natatawa dito sa mga pangalan na ginamit nila. Dahil mababaw po ang ating kaligayahan. Kahit nakakatawa. At hinahangaan ko si Attorney Ligutan sa pagtitimpi ng kanyang tawa. Sa kabilang dako po, napakasakit po nito sa mamamayang Pilipino. Hindi po ito talagang nakakatawa kung iisipin natin kung paano winalanghiya ng opisina ng Vice President at ng kanyang mga empleyado itong ginawang paglulustay sa pera ng mamamayang Pilipino na sinasabi ko nga, milyon-milyong Pilipino ang nag-contribute po dito para lang makabuo tayo ng malaking budget para in return ay maging serbisyo sa mamamayang Pilipino. Para pakinabangan ng taong bayan, para ipasweldo sa mga senador, sa mga congressmen, at sa lahat ng mga public officials, kasama na po ang Vice President at Presidente ng Pilipinas. Lahat po yan ay pinapasahod, pinapasweldo natin galing sa taxes nating mga mamamayang Pilipino. Kaya nga kahit tayo natatawa dito sa ginagawa nilang kalokohan, tayo po ay nagdurusa, ang ating pong damdamin ay nagdurugo dito sa ginagawang kawalang hiyaan ng mga taong ito. Kasama na ang Vice President na walang respeto dito sa ginagawang impeachment proceedings na to. Kahit nung iniimbestigahan siya sa Kongreso, hindi siya nagpakita ng respeto sa mga congressmen na nag-iimbestiga sa kanya. Sa Senado, hindi siya nagpakita ng respeto sa mga nag-iimbestiga sa kanya. Kaya itong mga empleyado niya, pare-pareho po sila. Lahat sila walang respeto sa sistema ng gobyerno. Ang alam lang nila, nakafocus sila doon sa salapi, sa kwarta na makukuha nila habang sila ay nasa pwesto sa gobyerno. Yan po ang pinakamasakit. Kahit na po ito ay nakakatawa. Pinapaglaruan nila, ginagawa nilang katatawanan, ang paglustay, ang pagnakaw sa pera. Napakasakit mga kapatid, mga kababayan. At ang mga sagot lagi nitong si Gina Acosta ay merong kalakip dapat na amen sa huli. Wow. Kulang na lang po sa mga sagot nitong Gina Acosta ay karugtong na amen. Oh my God. Anyway, dinadaan po natin sa tawa na lang ito, pero masaklap po ito. Dapat po maubos natin, lahat maikulong, lahat maipakulong, ang mga magnanakaw, ang mga nagsasamantala sa kaban ng gobyerno. Hindi po natin deserve na habang buhay tayong pinagsasamantalahan ng mga politiko.
Hindi po natin deserve na habang buhay tayong pinagsasamantalahan ng mga public servants na dapat sila ay nagsiserve sa publiko. Kaya po sila nandiyan dyan. Hindi po para magnakaw, hindi po para mangulimbat, hindi po para gumawa ng mga korupsyon. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, please subscribe, please hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo, pilitin natin masagot ang inyong mga komento hanggat kakayanin po. Pakishare na rin po para tingin natin ito sa mga taong kinauukulan ng ating episode ngayon. Thank you so much ladies and gentlemen at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo. Hold me to your chest.